nabuntis noong nakaraang taon ang magkapatid na sina Angela at Michelle. 16 anyos. Naalarma po ang ilang grupo sa patuloy na pagdami ng teenage pregnancy sa bansa na kinumpirma mismo ng datos ng gobyerno. Graduating na po sana ako ngayon ng grade 12. Graduate na sana ako ngayon. Hindi pa po talaga plano namin na may mangyari sa amin kasi masyado pa kaming bata. Isang beses lang po yung nangyari. Pero isang buwan hindi na po ako nalaman ko na buntis na pala ako. Ako si May Garcia, 19 years old. Hindi pa po kasi ako marunong mag-alaga ng baby. Kaya sa mama ko muna kami titira. Dawat ko yan, tapos ipistahan ko yan. Tapos, nanyang pagtuhan. Nahanda ko lamang yan. Mga ito. Ano yung gibati mo sidto? Sa pagkasayod na kuan. Wala kaya daman. Orayan madam. Wala ng datos ng gobyerno. Madaman. Nasa trawa ka madaman. Ito kinatikuan. Di uno sa naan pagpalaongkan mo na buntis da yan. Ay, sa dalaw na. Ang buntis na ako. Gusto nga yung mga pagkaduga na. Kada kasgari duga kay buntis naman ka. Ito lang na. Wala ko yun. Salamat na ka na ko ng apo ko kay aday ka na ako na sabayan na mga anak ko. Ando, naaron day iso ko. Dili na ako makalaag. Kung aron mga disko-disko, di ako makalaag. Ito mo tayo pagabantayan mo na iso. Pag magliho ko, maglisip ako gayod kay yung iso sa mga maghilap. Tapos yung mag-isag, dilawin mo sa para maghilap ang iso. Iso, di kay nahiiragid ng
dalaga pa ka kay makalaglag ka bisan nae mabuhat mo tanan gusto mo doon di dakan mag-focus na ka sa iso mo kinahanglan mo ati manon di na pag nakabantilan kaya ang day ginabantayan mo then okay ra gihapon kanap na ang day iso ko kay aron sa suporta ka na ako sige hapon ako ibiyaan ng pares ko alam hapon na ang guesting para alagaan kami para iyan na long may biya dan yan ka na okay na gahapon ang days ko okay na gahapon ka na basta makakaan lang kami sa tulong kaadlaw basta tarong lang kanami pan ilang kami mapaso sabali hindi kami makalaglaag amo isab na wa pa yung mga baby ayaw na agad ka mapagsuod sila na butang nahaod ka namin na mag baby radayon kay pagtuo dali da nalisudi samot na gayud samot na way gaano trabaho doon samot na mong sideline sa na ang baris mo na lisudi kahit pagpagpaano sa isa then haod sa kanak na may mga baby da na bata pa alunay iso manikamot lang kita para sa anak to anak bahala lisudi ang kinabuhi ka manikamot kita para sa future ng anak to iso na dili mahaod ka na to anak sa naging ka gusto mo di paningkamutan ka kay anak sa desisyon so bisan na hamok pa na problema maabot ka na to di lang kita mo cylinder kay nga na sige ang mga pagsubok ang nakigid mga pagsubok ng kanisian ano kamot dito kita ano pa uno kalisod para lang sa anak iso kasi mga karis mayo lang basta ang parenting support then about isab sa parent ko na pag-side na lang buntis ako pero gihapon wala sa akin parang yung eskwela ni-support agad silang kanak hantod yung ako man ako ng grade 11 then pag-side nila na ibuntis ako yan lipay sa isang siran kaya aron dahil first apo ni Rad silain then about sa eskwela ko wala grade 11 na ako tama nato doon lisod wala nalibog ako kung eskwela pa ba ako pa dahil ng grade 12 ay dili na kay ang isa o gamay ay pabiyaan ang dara-dara ko sa eskwelahan kasi ka na lang ako mag-computer ako kasi preparation so din di mo sabihan mapit di ko sabagiin sa pares ko kaya syempre magtrabaho na ako kasi kanya namin kaya kamot siya kaya mga pinahalain ng ibig ano po mga developer na hines kami maghanap kung yan magbantay ng iso sa ilain sa bugatag pa namin paningkamot ay ragod kay kagustuhan sa isudlan di maningkamot di magsalig kay isudlan magsalig kita sa ginikanan pagkuan ang muklan istorya magsudlan naglikay nila kagustuhan sa di alam maningkamot pero sa gihapon yung eskwela ko lagi doon galibog ako agaw wala yan ba ako umuunin lang siguro hindi, galibog lagi ako kaya iso ko lagi o karang dako dayaan o kara agkandiyan ng mga ito sa kulbira Can you describe the main challenges you encounter when providing care to pregnant teenagers? And how do you address these challenges to ensure both the health of the mother and the baby? There are many challenges encountered as a healthcare provider to teenage pregnant women. First, healthcare worker must diligently focus the attention to teenagers, especially in conducting education campaign
advocating teenagers not to indulge in early sexual activity. But since we cannot avoid them from preventing teenage pregnancy, the healthcare worker must encourage the teenage pregnant women to visit the healthcare facility for prenatal checkup in order to avail free prenatal care and to promote mother and child health care to prevent from any encounter health problems during pregnancy, labor, and delivery. What preventive measures and educational programs.do you think are most effective in reducing the rate of teenage pregnancies, and how do you implement them in your practice? We have to conduct mother and teenager consultative meetings every barangay to raise issues and concerns related to teenage. I can't openly talk about sex or reproductive health concerns with my parents. I wouldn't think they would listen. Basin abin nila ni enter na ko sa inana na butang. Kaula ora. I don't think that we can openly talk about sex and reproductive health concerns with our parents. Murag ginalaugh off ra pud sa mga students. Okay nga nakan sex, magkatawahan na tayo ng people. In recent years, the Philippines, a country known to be very conservative, has been slowly adopting sexual health topics, sexuality, and the promotion of sex education programs to somehow address the dilemmas the country continues to face, mainly the prevalence of teenage pregnancies and sexually transmitted diseases. But despite the existence of such orders, programs, and initiatives, why are these issues still occurring at large? Are the programs not enough? Hali, istoryata. Adolescents. They are the age group greatly affected by the consequences of their curiosities about sex, sexuality, and reproductive health. Although it's their right to know more about this natural aspect of human life, their fear of being judged and being reprimanded for simply entertaining the topic stops them from knowing, which eventually leaves them in the dark. The youth rarely know how to ask these taboo questions, and their parents, or other people they look up to, or those around them, rarely know how to answer or even acknowledge their curiosities. this gap has led to risky experimentations and misconceptions that have led to more harm than good. Harm for the individual and also a growing concern for the country. I'm not open to them and they also don't want me to talk about that. We might be tempted to think that the internet is the best resource for knowledge. Ay, Google na kay ulo kay pangutana sa upan. My friends, especially katong mga older ones, those who have experience. And of course, ga-browse ko sa internet ng mga reliable pa mga source. Other times, instead of asking reliable people, like our parents, or seeing healthcare workers for our concerns, sa atong mga amigo nga na-experience ta, mangutana. Pero, sakto ba nga sa ila taga-pangutana? Safe ra ba nga sila atong ginapangutana? Asa mo balay, dilig yun may makastorya kay akong parents magod kay dilig yun sila ganahan magpanbitana. Thankfully, there's one way for us to be properly informed about reproductive health, through proper sex ed. Our country has been opening the conversations regarding the taboo topic through the development of age-appropriate sex education and the ongoing process of creating adolescent-friendly barangay health centers. However, we also have to acknowledge the problem that due to the word sex in sex ed or sexuality education, many still continue to shy away from the topic. Abi nila, ang sex ed kay gastorya lang bahin sa paggamit ng kondom, pills, ug pakighilawas. Pero, kung mastoryahan ng gidugtarong, tagan gyud matabang ang sexual education sa isig katao. Sex education encompasses a wide range of issues relating to human sexuality, including human sexual anatomy, sexual reproduction, sexual intercourse, reproductive health, emotional relations, reproductive rights and responsibilities, abstinence, contraception, and other aspects of human sexual behavior. Quality sex ed can not only lead to better prevention in STDs and unwanted pregnancies, this can also teach the importance of boundaries and awareness of possible sexual misconducts, which is why integrating proper sex education would empower adolescents to make well-informed decisions.
The youth are more than open to having these conversations. They even wish they can talk about their concerns at home with their parents. We need to listen and address their concerns without judgment. We have to be open and understand that sexuality, sex, and the overall reproductive health is part of human life, and keeping them ignorant by shrugging them off may lead them in the wrong direction. Unta, dili na ni kaulaw. Unta, dili na nilisod storyahan nga butang. Kahirapan. Yan ang suliraning kinakaharap ng bansang Pilipinas. Isang suliranin na dekada-dekada ng problema ng ating bansa. Problemang pumipigil sa ating lipunan na maabot ang rurok ng kaunlaran. Gaano na nga ba nasadlak sa kahirapan ang bansang Pilipinas? Ayon sa latest statistical data on poverty and department, 21.6% ng populasyon sa Pilipinas ay nakakaranas ng lupit lang kahirapan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sa lahat ng probinsya na nakapaloob sa Central Luzon ay pumapangalawa ang Nueva Ecija sa pinakamahirap na lugar. Sa kahirapan na itong ating nararanasan, ano kaya ang pinakamabisang paraan? Paraan na di lang pili ang makikinabang, pagkus ang lahat ay makakaranas ng kaginhawahan. Sa gayong kaisipan, namulat ang pagtanggap ng ating lipunan sa mga pamamaraan at kagamitan na bunsod ng teknolohiya mula sa mga masusing pag-aaral. Ang mga teknolohiya na naglalayon na mapabuti at mapaunlad ang kalagayan ng ating lipunan.